Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Global na Tayo kung saan amin po nga dinadala sa pangdaigdigang plataforma ang mga usapin na mahalaga sa loob man o labas ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong mga kasama dito sa programang Global na Tayo, ang inyong lingkod, Steph Vicente, kung saan nga po ating pag-uusapan sa loob ng more or less 30 minutes ang mga issue na may impact po sa ating general public. Bago tayo magtungo sa ating mga diskusyon sa araw na ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga kasama sa studio. Sa Master Control nandyan sina Milo Jonella at Susan Aison. Sa ating Wirecast kung saan po ay dinadala po niya ng ating FB live streaming, audio and visual po yan, ay kasama natin si Hero Lucero. Sa audio live streaming naman para sa ating Evox PBS receiver app ay nandyan naman po si Justin Osias. So tulad ng ating nabanggit kanina, ay tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating FB page na Radyo Pilipinas World Service. Naka-live po tayo doon ngayon at mamaya meron tayong mga re-uploads and replays naman sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po. Paki-search na lamang po sa ating mga kaglobal na tayo dyan. At syempre, bukod sa mga nabanggit, dahil nabanggit ko kanina si Justin, ay meron tayong Evox PBS receiver app. So paano po ba tayo makaka-access dyan? Unang-una po ay mag-download at mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store sa para sa mga Android phone users, na tulad ko. Ayan, Android phone user po here, meron naman tayo dyan, na App Store para naman sa mga gumagamit naman po ng iPhone. Syempre, hindi naman po natin na ipapatenga na lang, yung ating mobile application na Evox PBS receiver app. Syempre, makikinig tayo ng mga programa natin gamit yan. So, paano po ang gagawin? I-click lamang po, pindutin nyo lamang po, ang naturang mobile application, and then hanapin lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Kasi meron mga logo dyan, ng ating mga sister stations. Kaya para hindi po malito, hanapin nyo lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayan, sa mga nanonood sa atin, ito po, nasa likod ko. Ayan, syempre kailangan may pa-demonstration tayo para makilala tayo ng ating mga tagapakinig. At syempre, tulad ng ating nabanggit din kanina, meron tayong shortwave radio. Iyan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na tinatawag din po na Voice of America. So, paano po ba tayo makaka-access o makakapakinig po sa ating mga programa? Sa kasalukuyan po, ang umi-ere po sa pamagitan ng ating transmitters sa Tinang Tarlac ay ang ating English service. Mula po yan, 10 a.m. to 11:30 a.m. Philippine Standard po yan. Manila time po yan, para sa mga malilito sa time zone, plus GMT plus 8, Ayan, hanapin nyo na lamang po yung inyong mga time zones, kung kayo ay nasa ibang bansa. So ano po yung mga shortwave frequencies po dyan? Meron tayong 12.020 MHz, meron naman tayong 15.640 MHz at 17.665 megahertz. Samantala, dahil ang global na tayo ay parte naman ng ating Filipino service na umi-ere po 1:30 hanggang 4:30 ng madaling araw. Oras dito po yan sa Pilipinas ay ito naman po yung mga shortwave frequencies na dapat nyo pong puntahan. Meron po tayong
9.370 megahertz. Meron po yung ka-alternate, no, kung hindi po masyadong kapad, no, sa inyong lugar, meron tayong 15.200 megahertz. Meron din tayo dyan, no, na 9.925 megahertz at 12.120 megahertz. Syempre, shout out po, no, sa ating mga listeners sa shortwave radio. Mula pa po yan, no, sa iba't ibang panig ng mundo, no? Hindi lamang po, no, dito sa Pilipinas, kasi alam ko merong mga nakakasagap po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Syempre, magpapasalamat din tayo sa ating mga foreign nationals na talaga namang mga shortwave radio enthusiast at talagang matyaga pong nakikinig sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And speaking of listeners, pabati po, no, kay Sir Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, sayang, no, kasi actually ako kalahating Kapampangan sa aking mother side, pero hindi po ako sanay magsalita in Kapampangan. Kaya please bear with me po, no, sa ating mga listeners na Kapampangan po. So ano ang ating pag-uusapan sa araw na ito? Ang ating pong pag-uusapan ay ang isang House Bill o panukalang batas po, no, na isinusulong kung saan ay posible po, no, na magkaroon ng monthly pension at insurance coverage para po sa ating mga magsasaka, no. Ang halaga po niyan ay 3,000 pesos. So yun, basahin lamang natin, no, yung ulat na ito dahil kumbaga inilunsad o pinupush po, no, ng ating House of Representatives ang isang measure na magbibigay nga po ng 3,000 pesos na halaga po ng monthly pension at life accident and disability insurance for farmers. Nakilala po bilang House Bill number 7663 o ang Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. Napakahalaga po yan kasi ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga, kumbaga masasabi natin na isa sa mga pillar po, no, ng mga industriya dito sa ating bansa. Lalong-lalo na, no, sa usapin po ng food security na tinututukan po, no, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At syempre, no, talagang mahalaga sa atin yan kasi saan tayo mapupunta, saan tayo madadala kung hindi tayo kakain, di ba? Kaya napahalaga po na nandyan ang ating mga agri-workers kasi sila po ang dahilan kung bakit tayo may nakakain ngayon. 'Di ba? Lalong-lalo na po yung isa sa staple talaga sa atin, ang bigas, no? Talagang utang na loob po natin 'yan sa ating mga magsasaka. So ano po ang nilalaman nitong House Bill na ito? Yun nga po, no, ang layo nito ay makapag-provide ng monthly pension and social protection program sa qualified, elderly, disabled, and indigent farmers na hindi po covered po, no, ng mga existent retirement systems. Ayan, retirement system. So parang yung na hindi, kumbaga mga hindi sila miyembro, no, ng siguro SSS, GSIS, no, mga ganun, no. So very special case po, no, itong inilulunsad dun sa tinatawag po na House Bill number 7663 o ang Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. So paano ba dinedefine po, no, nitong House Bill 7663 ang isang elderly farmer? So i-quote ko na lang po ito, no, para wala tayong kumbaga misinterpretation, no. Ayan, dahil hindi naman po tayo mambabatas at mas lalong hindi po tayo abogado, although aspiring po. Ayan, so ang ibig sabihin po niya, no, sa House Bill 7663 po, no, ang elderly farmer po ay isang kumbaga a qualified farmer age 60 years and above not currently receiving any pension from the Social Security System, SSS, Government Service Insurance System o GSIS, or any private retirement system. Ang disabled farmer naman po ay, ito po yung definition nito, no, dun sa House Bill, quote and unquote, a farmer with a medically certified physician or mental impairment, permanently or temporary incapacitated for the performance of farm work in which he or she was
habitually engaged. Samantala, ang indigent farmer naman po ay officially classified as such by the local government unit based on data collection at the local level, supervised by the Philippine Statistics Authority in accordance to Republic Act number 11315 na kilala rin po bilang Community-Based Monitoring System Act. At kaugnay po itong isinusulong na panukalang batas sa Kamara ay makakasama po natin after po ng ating mga plugs ang presidente at chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo. So, magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. At tayo po ay nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala pong humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. At tulad po ng ating nabanggit kanina ay makakasama or actually kasama na natin dito sa programang Global na Tayo ang presidente at chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo. So, Engineer welcome po muli sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Steph, at magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po ulit, Engineer at maraming salamat po sa pagpayag po na makasama po namin kayo dito sa programa. In regards po dito sa kanina po na medyo diniscuss ko na po ng konti as a backgrounder po itong tinatawag na House Bill number 7663 o Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. Ano po ang reaksyon ng SINAG sa panukalang batas na ito na magbibigay ng 3,000 pesos na buwan ng pensyon para sa mga qualified na magsasaka? Yeah, malaking bagay yun, no? Kung maipasa ito sa batas. Alam naman natin na ang ating mga magsasaka ang pinaka-lowest income earning, no? For the past year, yun ang nangyayari. And of course, kung ito may bigay, lalong malaking tulong ito sa ating mga magsasaka. Engineer syempre dahil kumbaga ay sakop po ng inyong organisasyon ng mga stakeholders po sa agriculture, kaya sigurado po na meron pong kumbaga may mga dumudulog sa inyo na ating mga agri-workers. Sa tingin niyo po collectively as an organization po ng SINAG, ay sapat na po ba yung 3,000 pesos monthly upang matugunan po ang pangailangan ng mga elderly po natin o nakatatandang magsasaka? Ito is at least may additional, no? Alam naman natin na may income naman ang atin mga magsasaka pero talagang maliit. Minsan kung tinatamaan ng mga calamities and of course yung down na presyo na wala pa sa production cost, ito is nalulugi ang ating mga magsasaka. Kaya yung ganun na initiative na pwedeng may additional na mabibigay sa kanila, malaking bagay yan. And Steph, yung kasi yung batas na gano'n, no? Hindi basta-basta na yan na mag-grant kasi ang
ang atin alam naman natin na yung TBM and ang atin economic team pagka Mm. palabas ng pera talagang tinitingnan at mahirap gawa ng batas, no? Para at least matulungan ang ating mga, lalo na itong mga magsasaka natin. So I think yung 3,000 na yan, malaking bagay na, no? Kung may pasa itong batas na ito para at least may additional na may bibigay monthly sa ating mga magsasaka. Mm. Samantala po, no, Engineer gaano naman po kalaki ang maitutulong ng pensyon sa mga, kumbaga, medyo ika-categorize po natin, no, yung mga ating farmers, katulad na lang po ng nabanggit ko kanina, kasi merong elderly, disabled, and indigent. In the case po, no, nung mga, ito yung mga elderly po, no, gaano po kalaki ang maitutulong ng pensyon na isinusulong po ng ating Kamara sa mga magsasakang patuloy na nagtatrabaho kahit lampas na po sa edad ng pagreretiro? Yeah, alam mo, sa totoo lang, ang age ng mga magsasaka natin siguro 90%, no? Nasa age na between 60 plus na, no? So majority ng atin mga producers na farmers nandun na sa edad na ganoon. Kaya ang sinasabi natin, talagang kailangan, no, na mabigay sa kanila, and ito is makakatulong ng malaki ito at maingganyo na matuloy-tuloy yung atin production ng atin, lalo na ito sa bigas natin. Ito naman po, no, Engineer ano po ang inyo naman po masasabi dun sa provision na para po itong panukalang batas na ito sa mga hindi tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o pribadong retirement system. Sa inyo pong pagkakaalam po, no, kumusta po ba yung retirement system para sa ating mga magsasaka? Yeah, maraming walang benefit, no, doon sa SSS. So ito is sa tingin natin makakatulong ito sa atin mga outside doon sa hindi nakakakuha ng pension. So sa tingin natin is positive na bill ito para at least ma-covered yung mga hindi naka-cover dun sa SSS. Ano naman po, no, ang inyong pananaw sa pagbibigay naman po ng ito, kanina pensyon, ngayon naman life insurance. Ayan, life insurance po na 50,000 pesos at accident at disability assistance na hanggang 25,000 pesos para po sa ating mga magsasaka. Ano po ba yung mga hazards din po, no, na kinaharap po ng ating mga magsasaka para po kumbaga ay medyo maiugnay natin dun sa nauna pong tanong? Of course, pagka rainy season, ano yan, yung mga risky na nangyayari is siyempre pag ulan baka maano sila ng kidlat, no? And of course yung nakababad yung foot nila dun sa tubig. So mga infection and other kung may mangyari, at least naka-covered sila sa insurance. Sa tingin naman natin kailangan talaga para at least itong mga risk na nangyayari sa ating mga magsasaka, may ano sila, may kapalit, no? So yun ang nakikita natin. At kung sakali man po na maisabatas, no, yung House Bill at
magsimula po ang implementasyon nito, ano po ang mga posibleng hamon na nakikita po ninyo, lalo na sa pagtukoy kung sino po yung mga qualified, no, sa pension and sa life insurance? I think nakalagay naman sa batas yun, yung mga qualified na mga recipient. So, dapat siguro tingnan mabuti yun, yung coverage para at least ma-maximize, no, yung coverage na matulong sa ating mga farmers. Yun ang masasabi natin. Mm. At ano po ang mga, kumbaga, ang papel na maaari naman pong gampanan ng SINAG, no, lalo po na isa po kayong organization po, no, na related po sa ating sektor ng agrikultura, upang matiyak na magiging maayos at patas ang pagpapatupad ng programang ito. Yeah, of course, yung monitoring natin and yung communication with our farmers, importante yan na maiparating natin sa ating mga magsasaka na may ganun na programa. And ito is dapat i-full support ng ating mga magsasaka para at least hindi masayang, no, yung batas na kung may pasa itong batas na ito. At bago ko po kayo pakawalan na Engineer So, ito na lamang po yung aking katanungan para sa inyo. Ano pa pong ibang mga suporta o reforma ang sa tingin nyo ay dapat isabay sa pension at life insurance na pinupush po, no, ng House Bill, na sa tingin nyo po, no, ay yun nga po isabay sa pension upang tunay na maiangat ang kabuhayan po ng ating mga magsasaka? Isa siguro yung crop insurance. Kailangan gumawa ng batas na yung contribution siguro dapat automatic may mabibigay, no, na galing sa government. Kasi ngayon kung nag-allocate lang ang atin gobyerno ng pondo bago ma-cover yung crop insurance yung mga magsasaka natin. So siguro yun ang isang kailangan tutukan para at least automatic covered na yung mga nagtatanim, lalo na dun sa rainy season time na ma-covered ng crop insurance. And with that po, Engineer So, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa programang Global na Tayo. At sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po. At ating nakasama po ang Presidente at Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo So. Patungkol pa rin po yan sa isinusulong po, no, na House Bill number 7663 o ang tinatawag na Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. At bago po tayo magtapos, syempre batiin na siguro natin itong mga nag-comment at nag-like po, no, sa ating programa sa araw na ito. Syempre maraming salamat ulit kay Sir Sean Kyle Flores na nakikinig po, no, mula sa Angeles City, Pampanga. Shout out na rin po kay Sir Mike P. Adriano. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. Tulad ng ating nabanggit kanina, patuloy pa rin sumubaybay, no, dito sa ating mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Meron po tayong Evox PBS Receiver App, meron tayong live streaming sa ating Facebook page, at syempre, ayan, ulit-ulitin na natin, no, na babanggitin, nagbabalik ang ating shortwave radio sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!